Kabanata 161. Walang plano si Nolan na gumawa ng susunod na hakbang, ngunit gusto lang niyang matulog kasama siya sa kanyang mga bisig. Nang maramdaman ang pantay na paghinga ng lalaki sa likod niya, unti-unting napahinga si Maisie at nakaramdam siya ng antok. Sabay na bumaba sina Maisie at Nolan. Personal na naghanda ng almusal si Stephen. Napangiti siya nang makita ang pagdating ni Maisie at Nolan. Gising na pala kayo, mag-almusal muna kayo bago kayo umalis. Si Maisie ay pumunta sa isang upuan at umupo sa harap ng mesa at akmang nakita ang bihis-babihis na si Linda na bumababa kasama si Madam Vanderbilt. Nakatulog ba kayong dalawa kagabi? Tatawa si Maisie sa masigasig na pagtatanong ni Madam Vanderbilt sa pagsasabing, masarap ang tulog namin. Tumingin si Madam Vanderbilt kay Linda, na nakangiting pumunta kay Maisie. Maisie, pwede ba akong umupo dito? Sabi ni Maisie, kung gusto mo. Hinailan niya ang upuan at umupo sa tabi ni Maisie. Sinabi ni Linda sa isang palakaibigan ngunit nakalaan na tono, Maisie, ngayon lang ako nakarating sa Royal Capital ng Baseburg, at maraming lugar na hindi ako pamilyar. Sinabi sa akin ni Lola na isama mo ako sa paglilibot sa lungsod at maging pamilyar dito. Hindi ka naman tututol na gawin iyon, di ba? Matagal nang umaasa si Linda kay Willow, pero hindi na niya binalak na umasa pa sa kanya. Ito ay dahil alam niyang magkakaroon siya ng pagkakataong makalapit kay Nolan hanggat tumatambay siya kasama si Maisie. Isang lalaking kasing elegante at katangi tanging si Nolan, nagwapo rin, ay bihirang makita na pati ang kanyang lola ay naaprubahan. Hanggat maaakit niya ang atensyon ni Nolan, naniniwala siyang kaya niyang akitin si Nolan kay Maisie sa kanyang kagandahan, sigurado. Sinabi sa kanya ng kanyang lola na hindi gusto ng mga lalaki ang mga makapangyarihang babae, ngunit mas gusto nila ang mga babaeng maamo, maalaga, at mas mapagmahal. Kung tutusin, ang kanyang tiyuhin ay isang halimbawa. Hindi ba siya naging may bahay sa huli pagkatapos niyang iwanan ang kanyang makapangyarihan at may kakayahang asawa? Kaya naman, naniniwala siyang magagawa niyang paglangkuran ng maayos si Nolan dahil sa kanyang personalidad. Nang mapansing hindi nagsasalita si Maisie, sinabi ni Stephen na may tame time na ekspresyon, may mga bagay pa na dapat asikasuhin ang iyong pinsan at ang kanyang fiancé. Wala silang oras na samahan ka. Isang magandang salita ang sinabi ni Madam Vanderbilt para kay Linda, paano ka walang oras? Mainam na ilibot din siya sa paligid ng kumpanya. Si Linda ay pinsan ni Maisie, kaya ano ang masama kung isasama niya ang kanyang pinsan kapag siya ay gumagala? Alam ni Madam Vanderbilt na may nararamdaman ang kanyang apo para kay Nolan. Si Linda lang ang masusunod sa kanya. Ipagmamalaki niya kung kaya niyang gawing intimate ang relasyon ni Linda at Nolan. Gumisi si Maisie ngunit hindi siya nagtangkang sumagot dahil nakita niya ang pakana ni Madam Vanderbilt. No wonder close na close siya sa manugang niyang si Leila. Magkasama ang mga ibon ng isang balahibo. Oo naman. Napangiti si Maisie at sinabing, kaya lang hindi lahat ay pinahihintulutang pumasok sa kumpanya ni Nolan. Kung gusto mo talaga mayroon akong isang bukas para sa isang katulong sa aking opisina. Maaari kang pumunta at magtrabaho bilang isang intern. Nanlamig ang tingin ni Nolan. Anong ginagawa ng babaeng ito? Ano bang sinasabi mo, Zay? Paano mo gagawin ang iyong pinsan na isang intern? Maisie took her sweet time to interrupt Madam Vanderbilt by saying, hindi na siya bata, so it's about time for her to get a job, right? Kung mayroong isang bagay na magagawa ng isang tao upang suportahan ang kanilang sarili, bakit dapat siyang magpakatanga at walang gagawin? Pagkatapos ng lahat, kailangan mong mag-ipon ng isang sapat na magandang kapital bago ka magpakasal sa isang mayaman, tama ba? Tinuya ni Maisie ang mga turo ni Madam Vanderbilt sa ilang maikling pangungusap lamang. Si Madam Vanderbilt ay may pag-iisip ng isang feudalista na pinahahalagahan lamang ang lalaking tagapagmana. Bukod sa mahirap na pagpapalaki ng kanyang apo, tinuruan niya ang kanyang apo na mag-asawa ng mayaman. Bukod dito, ang pagdala ni Madam Vanderbilt kay Linda sa maharlikang kabisera ng Baseburg ay dahil gusto niyang ipakasal si Linda sa isang mayamang lalaki at tiyakin ang kanyang pananalapi. Kabanata 162. Namula si Madam Vanderbilt sa kahihiyan at muntik nang tumalikod kay Maisie. Sa kabilang banda, labis na hindi mapalagay si Linda sa kanyang puso matapos marinig iyon. Gayunpaman, pinilit niyang sumang-ayon kay Maisie para mas mapalapit siya kay Nolan. Maisie, masama talaga ako sa trabaho. Sana hindi ako tanggihan ng fiancé mo. Kung ilalarawan ng isa si Willow bilang isang ipokrito, si Linda ang tunay na manunukso.
Ngumiti si Maisie at sinabing, magiging mahigpit ako. Natigilan si Linda. Hindi napigilan ni Nolan ang mapangiti nang makitang magkaaway sina Maisie at Linda. Tunay na kaibig-ibig na makita ang kanyang matamis na asawa na determinadong magplano laban sa isang tao. Tumating si Linda sa Black Gold Group ayon sa gusto niya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pananabik sa kanyang puso nang makita ang mataong kumpanya. Hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang kumpanya ni Nolan. Talagang tinupad ni Nolan ang kanyang reputasyon bilang isang maimpluwensya at makapangyarihang tao sa Royal Capital ng Baseburg. Hanggat handa akong magtrabaho dito, tiyak na mapapansin ko si Mr. Goldman sa lalong madaling panahon o huli. Sinundan ni Linda si Maisie sa 16th floor. Tumingin siya sa paligid at hindi maiwasang magtanong, Maisie, nandito ba ang fiancé mo? Sabi ni Maisie, syempre wala siya dito. Bakit? Gusto mo ba siyang makilala? Si Linda ay nagpalagay ng isang kaawa-awang ekspresyon. No, please wag mong intindihin. Nagtatanong lang ako. Ngumiti si Maisie ngunit hindi sumagot. Lumabas si Kennedy sa opisina at napansin ang dalagang sumusunod sa likod ni Maisie. Maisie, ito ay ang aking pinsan. Siya ang bagong intern. Pagkasabi niyon, kumaway si Maisie para tawagin ang isang babaeng staff. Dalhin mo siya kay Director Zaleski para makapag-ayos siya ng trabaho para sa kanya. Nakangiting tumanggaw ang babaeng staff. Oo naman. Lumingon siya at sinabi kay Linda, pakisundan mo ako, miss. Pagkaalis ni Linda kasama ang babaeng staff, saglit na natigilan si Kennedy bago siya nagtanong sa tonong naguguluhan, na-assign mo ba siya sa bodega? Kung hindi, hindi ko siya kinukuha para walang gawin dito. Kung siya ay mag-intern dito, kailangan niyang bumawi, magtrabaho ng husto, at magsanay sa kanyang pasensya. Ngumiti si Maisie bago tumalikod at humakbang papasok sa kanyang opisina. Nag-iisip pa rin si Kennedy. Bakit parang sinasadya ni Maisie? Sa opisina ng administrasyon, ibinalita ni Quincy kay Nolan ang sitwasyon sa ika-16 na palapag at nakita siyang tumatawa. Hindi niya alam kung ano ang naging dahilan ng pagtawa ni Nolan. Nagulat si Quincy at nag-isip ng nalilitong ekspresyon. Ayos ka lang ba, Mr. Goldman? Bakit parang maganda ang mood ni Mr. Goldman ngayong pumasok siya sa trabaho? Hindi kaya umabot na sa home run ang relasyon ni Mr. Goldman kay MS Vanderbilt? Bakit hindi ako dapat maging okay? Napatingin si Nolan sa kanya. Mukhang good mood ka, magandang mood. Hindi iyon itinanggi ni Nolan. Hindi niya inaasahan na itatalaga-talaga ng babae yun ang kanyang pinsan na gumawa ng manual labor. Tila nadismaya ang ligaw na kuting matapos marinig ang usapan nila ni Linda kagabi. Tumunog ang phone niya na nakapatong sa mesa. Sinulyapan ni Nolan ang screen ng telepono at napag-alamang tatay niya ang tumatawag. Sa 16th floor office, parami ng parami ang mga customer na gumagawa ng mga appointment para bumili ng customized na alahas pagkatapos opisyal na gumana ang Soul Jewelry Studio. Ang kanyang mga alahas ay na-customize lamang sa pag-order, at ang kanyang negosyo ay bago sa merkado. Nagkaroon ng promotional discount para sa advanced bukang habang ang jewelry designer ay si Zora. Nakatanggap na si Maisie ng higit sa 20 mga customer ng magkakasunod. Lumabas si Maisie sa conference room. Habang masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang customer bago personal na pinapanta ang customer sa elevator. Bumalik siya sa kanyang opisina upang makita si Nolan na nakasandal sa kanyang upuan sa opisina pagkabukas niya ng pinto at tumangala. Natigilan siya saglit bago niya ibinaba ang tingin. Si Mr. Goldman ay talagang masipag sa pagpunta sa aking opisina. Nabalitaan ko na itinalaga mo ang iyong pinsan sa bodega. Kabanata 163. Napangisi si Maisie. Kung naaawa ka sa kanya, maaari ko siyang italaga sa iyo. Ibinaba ni Nolan ang kanyang tingin at ngumiti. Tumayo siya, naglakad palapit sa kanya, at mabilis na pinulupot ang isang braso sa baywang niya bago humakbang pasulong at inipit siya sa pinto. Anong nangyari sa sinasabi mong hindi ka nagseselos? Malamig na tinignan siya ni Maisie. Hindi niya matiis ang pagkukunwari ni Linda na mas mahina kaysa kay Willow. Isa pa, maliban na patibayin niya ang pagtitiis ni Linda sa hirap. Tinanggal niya ang kamay niya. Huwag mo akong hawakan at yakapin nang wala sa oras. Hindi nararapat kong nakikita ng iba. Mabuti para makita din nila. Habang nagsasalita siya, pinuntahan niya ang mga labi niya. Galit na galit si Maisie kaya kinagat niya ito. Pwede bang umayos ka, Nolan? Itinaas ni Nolan ang kanyang kamay at hinawakan ang likod ng kanyang ulo. Idiniin niya ang labi nito sa kanya at itinulak ang dila para matikman ang tamis nito.
Halatang nararamdaman niya na nasasanay na siya sa halik nito. Inabot ni Maisie ang mga braso nito habang nakapulupot ang mga braso sa katawan nito. Walang sinasabi kung ito ay isang sinanay na paglipat. Ang kanyang kasanayan sa paghalik ay nagiging mas mahusay kaysa sa dati. Pakiramdam ni Maisie ay parang kontrolado niya ang buong katawan niya. Lumayo ang labi nito sa labi niya at naglakbay sa timog. Naramdaman niya ang pagbuhos ng nagniningas na init na malapit ng bamalat sa kanya. Matapos maramdaman ang panandaliang lamig, nakabawi si Maisie sa kanyang pagkagulat at pinigilan ang hindi mapakali na kamay. Bastard ka, Nolan! Ibinaluktot niya ang kanyang tuhod at naghatid ng isang pag-atake habang nakaluhod siya matapos mahuli. Isang malalim na pagsirit ang pinakawalan ng lalaki at mahigpit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nanghihina siya dahil sa matinding sakit. I'm sorry. I was only trying to calm you down. Natarante si Maisie nang makita siyang namumutla ng bahagya. Umakbang siya para tulungan siyang makatayo. Are you okay? Nagngangalit si Nolan at tumawa dahil sa sobrang galit. Talaga bang sinusubukan mo akong gawing impotent? Kasalanan mo kung bakit ginawa mo iyon. Kung may intensyon akong ipilit ang sarili ko sa iyo, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Huminga siya ng malalim. Ang gusto lang niyang gawin ay magpakasaya. Gayunpaman, lumayo siya ng kaunti kanina, at hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang magiging reaksyon ng babae. Hindi ba niya nagustuhan ang paghawak nito sa kanya? Nagbaba ng tingin si Maisie. Alam niyang hindi niya ito maiiwasan sa huli kahit anong pilit niyang labanan at itago kahit na ano. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, kailangan ko ng oras, kahit papaano. Walang ganang sabi ni Nolan, sige. Hindi kita pipilitin kung hindi ka rin pumayag. Sasamahan ako ng mga bata umuwi bukas dahil gusto sila ng tatay ko. Lumabas siya ng opisina pagkasabi nito. Tinungo ni Maisie ang kanyang mesa sa opisina at mahinang bumagsak. Wala siyang alam tungkol sa damdamin ni Nolan para sa kanya at hindi rin niya alam kung may nararamdaman din siya sa kanya. Gulong-gulo ang kanyang isip. Maari bang nagiging di na siya sigurado dahil sa matagal niyang pananatili sa kanyang comfort zone kapalit ng paghahatak niya kay Nolan. Naisip niya na dapat itong magalit sa kanya dahil sa inasal niya kanina. Makakabuti rin iyon sa kanya. Hindi napigilan ni Maisie ang pagkayam ng kanyang mga kamao. Bago pa malutas ang gusot ng mga Vanderbilt at bago pa niya mabawi ang kumpanya ng kanyang ina, hindi niya dapat hayaan ang sarili na malunod sa damdaming ito. Si Willow ay nagpalipis ng gabi sa labas kahapon at nalaman ang reklamo ng kanyang ina sa kanyang pagbabalik, na ang bitch na si Maisie ay nakauwi na kasama si Nolan at doon nagpalipis ng gabi. Tinagat niya ang kanyang mga kuko sa galit, ngunit naisip niya ang kanyang sarili na maswerte na hindi siya nakauwi kagabi. Natatakot siya na ang bitch na si Maisie ang maglabas ng isyu ng kanyang ina ngayon. Hindi maaaring payagan ni Willow ang mga Vanderbilts na malaman ang tungkol sa isyu. Willie, si Linda ay mukhang may crush kay Nola. Kitang-kita ni Layla ang paraan ng pagtingin ni Linda kay Nolan kagabi. Si Linda ay umaasal na parang isang dalaga na unang beses na umibig. Nalungkot ang ekspresyon ni Willow nang marinig iyon. Linda, sa tingin ba niya ay kwalipikado siya para sa kanya? Kabanata 164. Natural, alam ni Layla na may pagtingin pa rin ang kanyang anak kay Nolan, kaya dali-dali niyang sinabing, huwag mo nang pansinin si Nolan sa ngayon. Sa tingin mo, kailangan mo pa bang alalahanin na hindi maaakit sa iyo si Nolan kapag ikaw na ang tagapagmana ng ama? Sa pagbanggit nito, hinawakan ni Willow ang kamay ng kanyang ina at sinabing, tama ka, Nay. Dapat nating lubos na paniwalain ang pamilya Lucas na anak ako ni Marina. Gayunpaman, kakailanganin ko pa rin kumuha ng buhok ng bitch na yun para magamit ko ito sa DNA test. Gumisi si Layla, madali lang yan. Ang hanggal na batang babae na si Linda ay nagtatrabaho sa Black Gold ngayon. Ipapadala natin siya para hawakan ang gawaing ito para hindi tayo paghinalaan ng maliit na bitch na si Maisie. Nagalit at naagrabyado si Linda, na hindi kailanman nakikibahagi sa manual na paggawa, matapos italaga bilang intern sa bodega. Damn it! Sinasadya siguro ni Maisie. Sa kabilang banda, sa pagkakataong ito ay natanggap niya ang tawag ng kanyang tiya Layla, kaya't nagsimula siyang magreklamo kay Layla ng walang anumang pag-aalinlangan. Kinomfort siya ni Layla at sinabing, sige, huminahon ka, Linda, walang masama sa pagtitiis ng ilang hirap para sa pagkakataong makapagtrabaho dyan. Bukod dito, madalas mong makikita si Nolan kung pipiliin mong manatili sa pagtatrabaho dyan. Sinadya iyon ni Layla. Pinili talaga ni Linda na tiisin ito para kay Nolan. Tama ka, Tita Layla.
Tiyak na magpe-perform ako ng mahusay sa trabaho pagkatapos. Naisip niya kung paano niya tiyak na sasabihin kay Nolan kung paano siya binubuli ni Maisie sa susunod na pagkikita nila. Tiyak na maaawa si Nolan sa kanya. Gayunpaman, walang ideya si Linda na si Layla ay nililibak siya ng palihim. Ang utu-uto na babae ay tunay na delusional. Bakit mahuhulog si Nolan sa isang walang alam at tulala na ligaw na brat na tulad niya? Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay din. Ang kalokohan ni Linda ang naging paraan para harapin si Maisie sa ngalan ni Layla at ng kanyang anak. Talagang tinanggap ni Linda ang kahilingan na tumulong ng maluwag sa loob pagkatapos na akitin ni Layla dahil sa kanyang kalokohan. Kasing dali ng paghinga niya ang paghawak niya sa isang hibla ng buhok ni Maisie. Ipinasa ni Kennedy ang dokumentong nasa kamay niya kay Maisie. Ang mga bukang na inilagay ngayong linggo ay lumampas sa aming paunang pagpaplano. Kung ang mga bagay ay umuunlad sa ganitong bilis, tinatansya na ang Soul ay lalagaw ng husto sa loob ng wala pang isang taon. Kaya, dapat nating bawiin ang Vanna Jewelry sa loob ng wala pang isang taon. Isinara ni Maisie ang file, itinaas ang kanyang ulo, at ngumiti. Ang lugar na ito ay angkop na gamitin bilang isang studio. Gayunpaman, kakailanganin niyang palawakin ang sukat ng kanyang studio kung ang kanyang alahas ay makakarating sa tuktok ng propesyon ng alahas. Sa halip na gumastos ng malaking halaga para makabili ng iba pang workspace, isasama niya ang Vanna sa Soul. Ang Vanna Jewelry ay hindi lamang ang kumpanyang itinatag ng kanyang ina, ang lokasyon nito ay itinakda sa isang lugar na kilala bilang komersyal na Golden Triangle na may tuloy-tuloy na daloy ng mga tao. Bukod dito, may sariling storefront ang Vanna, para makatipid siya sa medyo malaking gastos talaga. Hindi napigilan ni Kennedy na matawa kung gaano kalaki ang kalkulasyon ni Maisie sa pananalapi. Ang pera na kinita namin mula sa pag-auction ng Peacock's Pride ay sapat na para makabili ka ng ilang palapag ng workspace sa isang komersyal na Golden Triangle. Hindi ganyan ang dapat nating paggastos ng pera. Hindi niya kayang gawin iyon. At saka, may 3 pang bibig na dapat niyang pakainin sa bahay. Sinabi ni Kennedy, "Z, natatakot ako na ang ibang mga miyembro ng Vanderbilts ay maaaring hindi makompromiso kahit na ang iyong ama ay handa na ibigay sa iyo ang Vanna. Alam ko, nandito si Madam Vanderbilt sa lungsod para kunin ang Vanna, at nandyan din si Layla. Speaking of which, sinisikap pa ni Layla na magkaroon ng lalaking tagapagmana ng tatay ko. I bet ginagawa niya ito para masiguro ang status niya sa Vanderbilts." Tumating si Linda sa pintuan at kakatok na sana nang hindi sinasadyang marinig ang usapan. Idinikit niya ang tenga niya sa pinto. Isang boses ng lalaki ang narinig na nagsasabing, sinisikap ni Layla na magkaanak ng lalaking tagapagmana. Kabanata 165. Sinabi ni Maisie, kung siya ay magkakaroon ng isa pang lalaking tagapagmana, marahil ang kanyang katayuan sa Vanderbilts ay iba sa kaso ni Madam Vanderbilt na nasisiyahan at minamahal ang apo. Tita Layla is trying to bear a male heir. Ipinahayag ni Linda ang kanyang pagtataka. Batid niya ang pagpapahalaga ng kanyang lola sa mga apong lalaki ay mas higit pa kaysa sa mga apong babae. Ang kanyang deadbeat na nakababatang kapatid ay palaging higit na pinapahalagahan kaysa sa kanya sa Coralia. Napilitan siyang gawin ang mga gawain sa bahay sa kabila ng kanyang murang edad, habang ang kanyang kapatid ay hindi kailangang gumawa ng anuman. Ang kanyang lola ay pinakitunguhan lamang siya ng kaunti lamang noong malapit na siyang ikasal. Ang kanyang lola ay umaasa sa kanya na magpakasal sa isang mayamang pamilya upang masuportahan niya ang kanyang nakababatang kapatid sa pananalapi. Gayunpaman, walang ideya si Madam Vanderbilt na gusto niyang pakasalan ng mayayaman hindi dahil gusto niyang suportahan ang kanyang kapatid sa pananalapi kundi dahil gusto niyang kumawala mula sa pag-uutos ng kanyang kapatid. Kung magkakaanak ang tiyahin niya ng lalaking tagapagmana, marahil ay hindi na lang sa kapatid niya ilalagay ang focus ng lola niya. Sa pag-iisip tungkol dito, hinangad iyon ni Linda sa kanyang puso sa isang tiyak na lawak. Biglang bumukas ang pinto ng opisina habang si Linda ay bumagsak sa sahig sa tabi ng paanan ni Kennedy dahil nakikinig siya sa pinto. Nakakunot ang noo ni Kennedy habang nakatingin sa kanya. Natural na napansin ni Maisie si Linda at tumangala. "Bakit ka nakatayo sa labas ng pinto?" Tumangon si Linda na bakas sa mukha niya ang kahihiyan. "Maisie, nandito ako para makita ka. Sorry, hindi ko sinasadyang makinig." Maluha-luha na si Linda. Napatingin si Kennedy kay Maisie. Tumanggaw si Maisie, pinayagan siyang umalis. Inilapag ni Maisie ang dokumento. "Paano kita matutulungan? Gusto kong magtanong sa iyo dahil maraming bagay na hindi ko alam sa unang araw ko ng internship."
Maisie, huwag mo akalain na pinuproblema kita ha. Maingat na tanong ni Linda. Kahit na hindi fan ng Vanderbilt si Maisie, alam niyang ganito lang ang ugali ni Linda dahil sa brainwashing ni Madam Vanderbilt. Kumpara kay Willow, hindi siya naiinis kay Linda maliban sa pagiging mapagpanggap lang. Higit sa lahat, wala pang nagawa si Linda para saktan siya. Tumayo si Maisie at dahan-daang naglakad papunta kay Linda. Bakit ko naman iisipin yon? Maaari kang humingi ng aking gabay kung mayroong anumang bagay na hindi mo naiintindihan, syempre. Maaari ka ring humingi ng gabay mula kay Direktor Zaleski o sa ibang mga tauhan. Salamat, Maisie. May isa pa akong itatanong sa iyo, Maisie. Sige lang, galit ka ba sa akin? Mahinang tanong ni Linda. Pinagtawanan siya ni Maisie at sinabing, hindi. Tumangala si Linda para makita siya, nakangiti ng matamis. Ang galing. Bago pa maintindihan ni Maisie ang kanyang intensyon, biglang niyakap ni Linda si Maisie. Maisie, gusto ko talagang lumayo sa'yo. Alam kong tanga ako, pero sana wag mo akong pansinin. Ang mga miyembro ng pamilya sa aking bayan ay hindi ako nagugustuhan dahil ako ay isang babae, at ako ay lubhang natatakot na mapot. Habang nagsasalita si Linda, maginhawa niyang hinayla ang buhok ni Maisie at hinawakan ito sa kamay. Hindi nagsalita si Maisie. Pinitawan siya ni Linda at napaatras nang nakayuko ang ulo. Pasensya na, Maisie. Wala akong choice kundi sundin ang lola ko dahil gusto kong seryosohin niya ako. Gayunpaman, natutuwa akong malaman na hindi mo ako kinasusuklaman. Ngumiti siya at sinabing, babalik na ako sa trabaho ngayon. Medyo natarante si Maisie habang pinagmamasdan ng papaalis na silhouette ni Linda. Hindi kaya itinuring niya ang lahat ng miyembro ng pamilya ng Vanderbilt bilang pareho at hindi sila pinapaborin dahil sa hindi niya gusto ang mga Vanderbilt. Hindi kaya iba si Linda sa iba sa kanila. Kasalanan ba niya ang pagiging makitid ng isip? Sa pamilya Lucas, tumating si Luis sa study room. Alam niya na ang pakikipagkita sa kanya ng kanyang ina ay tungkol kay Willow. Nasa bulsa niya ang mga kamay habang nakasandal sa dingding, walang ekspresyon. Tingin mo ba talaga pinsan ko si Willow? Kabanata 166. Payag siyang magpadana test. Lumingon sa kanya si Larissa. Kapag lumabas ang mga resulta, kailangan mong tanggapin ito anuman ang mangyari. Nagkibit balikat si Luis. Mula nang sinigawan ni Willow ang dalawang bata sa Mike Halen Restaurant at nang buhos ng kape sa isang tao, hindi na siya nagkaroon ng magandang pakiramdam tungkol dito. Narinig niyang pinag-uusapan ng kanyang ina ang tungkol sa kanyang tiyahin na si Marina. Dahil sa pagpapalaki ni Marina, hindi magiging hindi sibilisado ang kanyang anak. Pero kung ito nga, gaya ng sinabi ng kanyang ina, kapag lumabas ang resulta ng DNA, at nakumpirma nila, magiging pinsan niya ito, kahit na hindi pa rin niya ito gusto. Ano ang nalaman mo tungkol sa taga-disenyo na si Zore? Nanlalaki ang mga mata ni Luis. Oo, isa siyang luxury jewelry designer na si Maisie Vanderbilt. May relasyon siya kay Mr. Goldman. Nagdilim ang mga mata ni Larissa. Siya ba? Sinabi sa kanya ni Willow na mayroon siyang kapatid na babae na tinatawag na Maisie, na nakipagtulungan kay MS Santiago para i-frame siya. Kaya siya ang nasa likod ng lahat ng drama online, at siya ang babae ni Nolan Goldman. Malalim ang iniisip ni Larissa, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Kahit na ang mga Goldman ay hindi magagawang ibuli ang De Arma. Maagang bumangon ang mga bata para maghanda dahil bibisitahin nila ang kanilang lolo sa Goldman Family Estate. Tuwang-tuwa sila, nakipag-ugnayan pa si Colton sa paaralan sa loob ng 2 araw na pagliban. Pinuhat ni Nolan si Daisy papunta sa kotse habang si Waylon ay naglalakad sa likod ni Quincy, bitbit ang mga bag ni Daisy. Iniwan ni Nolan si Daisy sa likurang upuan at nilinggan niya sina Maisie at Colton na naglalakad. Si Colton ay nagjo-jogging. Hindi pa siya nakabisita sa estate ng pamilya noon. Tanging sina Daisy at Waylon lang ang naroon noong nakaraan. Nang makita siyang mabagal na naglalakad, sinugod siya ni Colton. Mommy, bilis, ayaw umalis ni Maisie, pero hindi niya sila maiwan dahil gusto ng mga bata. Sumakay si Colton sa unang kotse para maupo kasama sina Waylon at Daisy. Napaangat ang ulo ng tatlo at humajijek. Mommy, umupo ka sa isa kasama si Daddy. Natigilan si Maisie. Sumakay siya sa kotse, nagsuot ng sunglasses, at inilagay ang 2 kamay sa mga bulsa ng coat niya. Hindi umimik si Nolan na nakaupo sa tabi niya. Hindi na siya gaanong nagsasalita simula noong nakaraang gabi, bumalik sa kanyang tahimik na sarili. Tumingin si Maisie sa bintana. Bigla siyang hindi nasanay dito at nakaramdam siya ng pagkabalisa.
Pero hindi ba't napakaganda ng ganoong relasyon? Nandyan lang sila para sa mga bata at hindi nakikialam sa buhay ng isa't isa. Makalipas ang 1 taon, magagawa niyang. Nang maalala kung gaano kaiganhawa ang mga bata kay Nolan ngayon, nag-alinlangan siya. Pagdating nila sa estate, nakaparada ang kotse sa labas ng mga pinto, at dumating ang mayordomo para salubungin sila. "Hello, Mr. Cheshire," magalang nasabi ni na Daisy at Wayland. Tumawa ang matandang mayordomo at may sasabihin sana nang makita niyang naglalakad si Nolan kasama ang isang babae at isa pang bata. Uminto siya, muling tumingin kina Wayland at Daisy, at napagtanto na sila ay triplets. "Young Master Goldman," tumanggaw si Mr. Cheshire kay Nolan. Tumanggaw naman si Nolan at pinapasok ang mga bata. Pumasok si Maisie sa mansyon na nasa bulsa pa rin ang mga kamay, nagulat dahil akala niya ay napunta lang siya sa ibang mundo. Ang laki ng mansyon na ito, ang anti-gang arkitektura, ganito ang pamumuhay ng mga mayayaman ng Baseburg. Si Mr. Goldman Sr. ay nakatayo sa Grand Hall, naghihintay sa kanyang 3 apo. Nang makita silang masayang tumatakbo palapit sa kanya, yumuko siya habang nakabuka ang mga braso para salubungin sila. "O ayan, tingnan mo ang aking mga apo." Kabanata 167. "Lolo, namiss mo ba kami?" Napangiti si Daisy. "Siyempre, namiss kita ng kaunti." Tinapik ni Mr. Goldman Sr., ang dulo ng kanyang ilong, ang kanyang mga mata ay umaapaw sa pagmamahal. Iyon ang unang pagkakataon na naroon si Colton, kaya bago sa kanya ang lahat. "Lolo, napakaganda ng lugar na ito." Tawa ng tawa si Mr. Goldman Sr. "Haha, bahay mo rin ito." Iginiya ng katulong si Maisie sa kanyang silid. Ang silid ay may modernong palamuti, ngunit ang tanawin doon ay nakakabighani, at ito ay tahimik. Nakikita nila ang isang pond na gawa ng tao at ang kakahuyan. Nagring ang phone niya, si Stephen iyon. Naglakad siya patungo sa bintana, nag-aalangan na inilapit ang telepono sa kanyang tainga. "Tatay, Maisie, pinag-iisipan ko ang mga gamit na naiwan ng mama mo kamakailan. Ipapasa ko ang mga ito sa iyo kapag may oras kang pumunta." Mga gamit ni nanay. Siya ay palaging nasa ilalim ng impresyon na ang kanyang ama ay hindi nag-iingat ng anumang iniwan niya. Pinagdikit ni Maisie ang kanyang mga labi, at medyo magaspang ang kanyang boses. "Sige." Sa sandaling naputol ang tawag, hinawakan ni Maisie ang kanyang telepono sa kanyang dibdib at tumalikod upang umalis, ngunit nakita niya si Nolan na nakatayo sa ibaba. Isang babae ang nakatayo sa harapan niya. Sino yon? Ang maikling buhok na babaeng nakatayo kasama si Nolan ay tumatawa, ngunit hindi katulad noong araw na kausap niya si Linda, ngumiti si Nolan sa kanya. Nang makita silang nag-e-enjoy sa kanilang oras na magkasama, ang puso ni Maisie ay hindi komportable. Hindi talaga siya dapat naniwala sa kanya. Napansin siya ng babae at kinawayan siya nang magsimulang gumala ang isip ni Maisie na nakangiti. Nang tumangala si Nolan, nagpanik si Maisie, tumalikod, at umalis. Napasulyap si Nolan at pinagdikit ang mga labi. Sinabi ni Mr. Goldman Sr. na isasama mo ang iyong kasintahan, kaya totoo. Excited na hinampes ng babaeng maikli ang buhok sa braso ni Nolan. "Cherry Lawson." Sumugod si Quincy at hinayla siya. "Huwag magpaka-physical. Hindi kita ililigtas kung magagalit ka kay Maisie." Napakamot ng ulo si Cherry. "Hindi ako nagiging physical. Lahat ng tao sa tropa ay gumagawa niyan." Inilibot ni Quincy ang kanyang mga mata. Totoo naman, walang pakialam ang ate niya na nasa tropa. Anay na siya sa paligid ng mga lalaki, ito ang karaniwan. Kung ikakasal siya balang araw, hindi siya magkakaroon ng asawa kundi isang bagong kaibigan sa halip. Pero iba si Maisie. Lumingon sila ngunit napagtantong wala na si Nolan. Bumaba si Maisie at dumaan sa study room, kung saan narinig niya ang 3 Rugrat na nagtatawanan kasama ang kanilang lolo. Parang nagkukwento sa kanila si Mr. Goldman Sr. Napagtanto niya na mahal ng mga bata ang mga Goldman, at mahal na mahal sila ni Mr. Goldman Sr. Kung ipipilit niyang umalis makalipas ang 1 taon, magiging masyadong malupit para sa kanila. Ngunit kung kailangan niyang tanggapin si Nolan. Lumingon si Maisie at may nabangga. Si Nolan iyon. Nakasuot siya ng manipis na knitted sweater, mukhang comfortable sa bahay, pero ang ganda pa rin niya kahit suot lang iyon. Kaya pala ang swerte niya sa mga babae kahit saan siya magpunta. Nakita ang ano. Napagtanto ni Maisie kung ano ang ibig niyang sabihin sa kalahati ng kanyang sagot. Ang ibig ba niyang sabihin ay nakita siyang nakikipag-usap sa babae?
Kabanata 168. Kahit na nakita ko, iyon ba ang dapat kong ipagtaka? Nagkibit-balikat si Maisie at ngumiti. Kumunat ang noo ni Nolan at nilagpasan siya, I guess you wouldn't mind. Kaya walang saysay na magpaliwanag. Mapako si Maisie sa kinatatayuan niya. Pagkasabi noon ni Nolan ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Ito ay lubhang hindi komportable. Oo, wala siyang pakialam. Dapat walang nangyayari sa pagitan nila. Hindi niya alam na nakita na ng tatlong bata ang lahat. Ang relasyon ng kanilang mga magulang ay nasa aired alert. Si Mr. Goldman Sr. ay nakatayo sa likuran nilang tatlo, bahagyang tinatapik ang kanilang mga ulo. Pagkaalis ni Maisie, sinabi ng tatlo, Lolo, ano po ang gagawin natin kung hindi matanggap ni Mommy si Daddy? Naunawaan ni Mr. Goldman Sr. ang nangyayari. Kung gayon ang problema ay ang iyong ina. Bakit hindi niya ito tanggapin? Malamang dahil hindi siya sigurado. Hindi pa rin siya sigurado kung si Nolan ang taong maaasahan niya, kaya talagang insecure siya sa pag-ibig, kasal, at pagbuo ng pamilya. Hindi niya alam kung ano ang pinagdaanan ng dalaga. Nakita ko si Daddy na may kausap na babae ngayon. Sa tingin mo ba nakita ni Mommy at naisip na niloloko ni Daddy? Natigilan si Mr. Goldman Sr. sa mga salitang iyon ni Wayland, ngunit bigla siyang ngumiti. Malamang, pero huwag kang mag-alala, hindi magiging interesado si Tita Cherry sa isang lalaking tulad ng daddy nyo. Malamang nakilala siya ni Mr. Goldman Sr. para sabihin iyon. Siya ay nagpapatakbo ng isang negosyo sa loob ng maraming taon, kaya nagkaroon siya ng sapat na karanasan upang malaman. Ang tatlong Lawson ay lumaki sa mga tropa at kilala si Nolan mula noong sila ay mga bata pa. Lahat sila ay magaling sa iba't ibang bagay. Si Hans ay mapusok ngunit matapang at tapat. Malaki ang tiwala sa kanya ni Elder Master Goldman. Si Quincy ay nakatuon sa detalye at kayang gawin ng maayos ang anumang bagay. Kaya naman siya ang pinili ni Nolan na magtrabaho sa Black Gold. Si Cherry, ang bunso, ay matapang, prangka, at walang pakialam. Maging si Elder Master Goldman ay hindi siya mapigilan, lalo pa si Nolan, kaya nanatili siya sa tropa. Nagulat ang tatlong Rugrat, may mga babaeng hindi interesado sa kanilang ama. Meron akong naisip, ang dalawa at si Mr. Goldman Sr. ay napatingin kay Wayland matapos niyang sabihin iyon. Nilagay niya ang isang kamay niya sa ibaba ng baba niya at nagpatuloy. Kung gagana ito, maniniwala si Mommy na seryoso si Daddy sa kanya. Nang makita siyang kumikilos na parang nasa hustong gulang, pinaikit ni Mr. Goldman Sr. ang kanyang mga mata. Anong ideya ang mayroon ng isang maliit na bata? Sinabi ni Wayland, ngunit ang plano ay maaaring makasakit kay Daddy. Kinabukasan, hindi nakatulog ng maayos si Maisie. Bumaba siya ng pagod at nakita niya ang kasambahay na naghahain ng almusal kay Mr. Goldman Sr., Daisy, at Colton. I'm sorry kung napahaba ang tulog ako. Ang pagtulog sa bahay ng ibang tao at ang pagbangon lamang sa oras ng pagkain ay isang kabastusan, at alam ito ni Maisie. Si Mr. Goldman Sr. ay isang maunawang tao. Ayos lang, hindi ka lang sanay na nandito. Normal lang na hindi makatulog ng maayos. Umupo ka na at mag-almusal kasama namin. Hinayla ni Maisie ang upuan at umupo, ngunit wala doon sina Nolan at Wayland. Nasaan si Wayland? Mommy, lumabas siya kasama sina Daddy at Tita Cherry kaninang umaga. Nang banggitin ni Colton si Cherry, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Maisie. Tumingin si Daisy kay Mr. Goldman Sr. Ngumiti si Mr. Goldman Sr. at sinabing, Maisie, huwag kang mag-alala kay Nolan. Si Cherry ay kapatid ni Quincy, at mayroon silang isang nakatatandang kapatid na lalaki, si Hans. Silang tatlo ay kasama ni Nolan mula noong sila ay mga bata at naging bahagi ng tropa. Kabanata 169. Natigilan si Maisie pero ngumiti ng alanganin. Hindi ako nag-aalala, sinasabi ko lang sa'yo. Hindi interesado si Cherry kay Nolan. Magugustuhan mo siya kapag nakilala mo siya. Sabi ni Colton, Oo, Mommy, napakabait ni Tita Cherry. Medyo maingay lang siya at medyo magaspang. Ngumiti lang si Maisie. Kung may sasabihin pa siya, makikitang nagseselos siya. Hindi siya magseselos dahil kay Nolan. Magseselos lang siya dahil may ibang babae na nakabili sa tatlong Rugrat. Lumapit si Daisy kay Colton at bamulong. Sa tingin mo ba mukhang galit si Mommy? Tumanggaw si Colton bilang pagsang-ayon. Suray-suray na pumasok si Cherry at sumigaw ng malakas, Nako, hindi.
Naglakad siya papasok na humihingal, nagpapahinga sa pinto. Tumayo si Mr. Goldman Sr. Ano ang nangyayari? Hindi ba kasama mo sina Nolan at Wayland? Kinaway ni Cherry ang kanyang kamay at sinabing, sabi ni Wayland, gusto daw niyang bumili ng mga laruan para sa kanyang mga kapatid, kaya nagpunta kami sa palengke, ngunit nawala si Wayland. Naghiwalay kami Nolan para maghanap, ngunit ngayon ay hindi ko mahanap ang alinman sa kanila. Tumayo si Maisie at gulat na tumingin sa kanya. Nawawala si Wayland. Natisod si Cherry sa kanya at halos lumuhad. I'm sorry, kasalanan ko. Umubo si Mr. Goldman Sr. at sinabi sa seryosong tono, sige, magpadala ka ng isang tao para hanapin sila. Hindi kalakihan ng bayan, ngunit hindi gaanong sinusubaybayan ang lugar, kaya mas mahirap maghanap kaysa kung ito ay nasa lungsod. Sir, pupunta po ako agad. Kung hindi ko sila mahanap, maaari mong alisin ang aking mga paa. Sa totoo lang naramdaman ni Cherry na may problema siya, kaya agad siyang tumakbo palabas. Hinawakan ni Maisie ang kanyang mga kamao. Wayland, umalis siya nang hindi nag-iisip at hindi nag-aalmusal. Alam ni na Colton at Daisy ang plano ng kanilang kapatid, ngunit hindi alam ng kanilang ama at tita Cherry, maging ang kanilang ina. Sige, huwag kang mag-alala. Kung si Wayland ang gumawa ng planong iyon, kasama ng tulong ni Lolo, hindi talaga siya mawawala. Pagkasabi noon ay lumubog ang mukha ni Mr. Goldman Sr. Hindi niya inaasahan na ang 5 taong gulang na si Wayland ay makakagawa ng ganoong kadelikadong plano. Bagamat ito ay isang mapanganib na plano, ang paraan ng pagtatrabaho ng batang ito ay eksaktong katulad ng lolo ni Nolan. Mas katulad niya si Titus Goldman kaysa kay Nolan pagdating sa bangis. Isa talaga siyang Goldman. Hinanap ni na Maisie at Cherry ang palengke. Sinunod niya ang utos ni Cherry at humiwalay. Tinanong niya ang isang may-ari ng tindahan na nakaalala kay Cherry, at batay sa kanyang paglalarawan, nakita niya si Nolan at si Wayland pero hindi niya napansin kung saan sila nagpunta. Nawala ang pagiging cool ni Maisie. Hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung mawawala ang isang batang tulad ni Wayland. Kasalanan niya iyon. Hindi siya dapat nag-oversleep. Ano ang gagawin niya kung mawala si Wayland? Siya ay isang malaking bahagi ng kanyang puso. Huwag kang mabalisa sa ngayon. Pinapanta ko na ang kapatid ko. Hahanapin natin sila. Si Cherry ay abala sa pagtawag sa telepono habang inaaliw siya. Alam ni Maisie na wala siyang masisisi kundi ang sarili niya. Kabanata 170. Phone ni Nolan. Muntik nang makalimutan iyon ni Maisie. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan siya, ngunit hindi ito tumuloy. Malamang ay suot ni Wayland ang kanyang relo na telepono. Tiniail niya ang numero nito, ngunit hindi rin ito dumaan. Siya ay nawawala na. May nangyari ba sa kanila? Nandito na ang kapatid ko. Pagkasabi noon ni Cherry ay lumabas na si Quincy at ilang bodyguards. Ano ang nangyari kina Mr. Goldman at Wayland? I'm sorry, kasalanan ko kung hindi ko sila nabantayan. Biglang nawala si Wayland, at naghiwalay kami ni Mr. Goldman para maghanap pero sa huli nawala silang dalawa. Iyon ang unang pagkakataon na nakatagpo si Cherry ng ganoong kabiguan. Pamilyar na pamilyar siya sa bawat pagdating sa bayan, ngunit nawalan siya ng isang bata na nasa ilalim ng kanyang ilong. Iyon ay isang malaking kahihiyan. Malamang na hinanap ni Mr. Goldman si Wayland. Baka nasa wild sila. Kung si Wayland ay dinukot, ang mga taong iyon ay hindi tatambay sa isang pulutong. Siguradong may pupuntahan silang ilang na lugar. Ano pa ang hinihintay natin? Alis na. Hindi na hinintay ni Cherry ang utos ni Quincy at nagsimulang tumakbo. Kung hindi niya mahanap ang mga ito, mawawala ang kanyang mga paa. Sa labas, tumakbo si Wayland sa kakahuyan at sumilip mula sa likod ng isang puno. Alam niyang sinusundan siya ng mga taong ipinadala ng kanyang lolo, kaya hindi siya nag-aalala sa sarili niyang kaligtasan. Masama man ang loob niya sa pagpapalungkot sa kanyang ama, iyon lang ang tanging paraan para malaman kung nagmamalasakit ang kanyang ina sa kanyang ama. Wayland. Pumalik si Wayland sa likod ng puno at tumahimik nang marinig ang boses ni Nolan. Naroon si Nolan dahil nakakita siya ng ilang mga kaina-hinalang tao na papunta doon, kaya kailangan niyang suriin. Sino sila? Kung may nangyari talaga kay Wayland, tatapusin na niya sila. Nang hahayaan na ni Wayland na tambangan siya, narinig niya ang isang tunog na nagpa-freeze sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon. Isang ahas ang biglang sumulpot sa damuhan, ilang di pa ang layo. Dahan-dahan siyang umatras, ngunit itinuwid ng ahas ang leeg nito, handang umatake. Peray, napakwadrado ang panga ni Wayland.
Natapilok siya sa isang baging habang sinusubukang tumakbo. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita niya ang ahas na sumugod sa kanya. Nang mahawakan niya ang isang sanga sa lupa, isang katawan ang bumungad sa kanyang harapan, at kinagat ng ahas ang kanyang braso. Hinawakan ni Nolan ang ahas at itinapon sa mga puno. Pumunot siya ng kutsilyo at sinaksak ang ahas, na huminto sa paggalaw pagkatapos ng ilang suntok. Daddy, gulat na napatingin sa kanya si Waylon habang nakaupo pa rin sa lupa. Nang bumangon siya ay nanghina ang kanyang mga paa dahil sa sobrang takot. Nawalan siya ng balanse at nagsimulang gamulong pababa ng burol, ngunit wala siyang naramdamang sakit. Napagtanto niyang nakayakap sa kanya ang kanyang ama nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nasa bisig ni Nolan si Waylon. Ang kanyang ulo ay tumama sa isang puno, at ang kagat ng ahas sa kanyang braso ay nagsimulang damyugo. Siya ay pinutol ng mga baging sa kabuuan, at ang kanyang puting kamiseta ay napunit. Pinilit niyang manatiling gising at tumingin kay Waylon na ligtas na at nagawang pumisil ng ngiti. Buti naman, naayos ka na. Daddy, Mr. Goldman, Waylon, sa ospital sa bayan. Nang matanggap ni Maisie ang tawag mula kay Quincy, dali-dali niyang pinuntahan si Waylon, na nakaupo sa isang bench. Nakaupo siya doon na mukhang magulo, may maduming damit at dumi sa mukha.